Okay. Good morning. Good morning, CCM. Good morning, CCMB. Tayo po ngayon ay nasa day 225 ng ating morning devotion. At cover natin ngayon ay ang 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 18. Do not be ashamed. Okay. Tayo po ay manalangin. Lord, Heavenly Father, our King, our Savior, Lord, we thank you for this day. We thank you for the gift of breath, for the gift of life. Lord, maraming salamat sa pahinga na inyong pinagkaloob, sa pahinga na kami ay inyong sinamahan, kami ay inyong tinabihan, upang mag-renew ang aming energy ngayong umagang ito. Lord, nawa po, samahan nyo kami sa aming mga activities for today, sa aming mga gawain for today po, Lord. Holy Spirit, be with us in this morning, in this chapter, in your story po, dito sa 2 Timothy chapter 1, na kung saan sinulat po ni Paul ang kanyang huling liham. Ito po ay kanyang mga billing kay Timothy. Holy Spirit, nawa po tulungan nyo kami na maintindihan ito, maintindihan ang inyong kwento, ang inyong katotohanan. Ito po ay nawa maisa puso namin, maisa gawa, maging sandata ng aming buhay. Lord, empower us this day, guide us all throughout the day. Protect us po, Lord. Lahat ng po ito ay aming inakit sa inyo. Sa ngalan po ni Jesus, ng inyong bugtong na anak. Amen at amen. Okay. So, do not be ashamed. Huwag mahihiya. Marami ang naniniwala na ang 2 Timothy na nga yung huling sulat ni Apostle Paul bago siya ipapatay sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero. Habang nakaupo si Paul sa isang malimig at madilim na kulungan sa Roma, alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Kaya ay sinulat niya ang liham na ito para sa kanyang minamahal na spiritual son na si Timothy. Isang liham na encouragement, instruction, at panawagan na manatiling tapat kay Kristo. Si Timothy ay hindi lang simpleng kasama ni Paul sa ministry. Malamang ay siya ang naakay ni Paul kay Jesus noong bumisita siya kay Lystra. At kalaunan ay sinama niya si Timothy sa kanyang missionary journeys dahil maganda ang testimony ng mga believers tungkol sa kanya. Makikita po natin ito sa Acts chapter 16. Sa panahon ng liham na ito, si Timothy ay pastor na ng church sa Ephesus, habang si Paul naman ay nakakulong. Sinabi ni Paul, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God." Ito po ay may kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ito po ang ating focus verse ngayon. So, wag mong ikahiya si Jesus. Ngayon, ang krus or cross ay madalas ginagawang alahas. Pero noong 1st century, ang crucifixion po ay isang napakahiyang paraan ng kamatayan. Ginagamit lang ito para sa pinakamatitinding kriminal. Itinuturing itong napakamahalay, kaya sa disenteng lipunan, iniiwasan pa nga itong pag-usapan. Para sa mga Griego, na tingin nila sa sarili nila ay napaka-sophisticated, ang adiya na ang isang Hudyo na ipinako sa krus ang magliligtas sa mundo ay parang kahangalan.
Hindi ba parang ganun din ngayon? May mga taong tumitingin sa mga Kristiyano na parang naive or walang isip. Talaga? Naniniwala ka pa rin sa Bible? Totoo, naniniwala kang nilikha ng Diyos sa mundo? Talaga? Naniniwala ka sa virgin birth at bodily resurrection ni Jesus? Sa 1 Corinthians chapter 4, sinabi ni Paul na ang bawat Kristiyano ay dapat handang maging full for Christ's sake. Hindi ibig sabihin nito na hindi natin gagamitin ang isip natin o maniniwala tayo sa kahit anong bagay na walang dahilan. Remember, Jesus said to love God with our heart and our mind. Pero, ang ibig sabihin nito ay ang Christian faith ay hindi kailanman magiging ganap na katanggap sa kultura ng mundo. Hindi noon, hindi ngayon, at hindi magpakailanman. Laging may mga taong iisipin na kahangalan ng pagsunod kay Jesus. Sinabi din ni Paul, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes." Ito po ay makikita sa Romans chapter 1 verse 16. Ang gospel ay maaaring hindi maintindihan ng mundo, pero ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Huwag ikahiya ang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang si Jesus ang binanggit ni Paul. Sinabi rin niya kay Timothy na huwag mahihiya sa kanya kahit siya ay nakakulong. May mga kasama si Paul na iniwan siya dahil natakot silang madamay o mapahiya dahil sa kanyang pagkakakulong. Minsan posible ring mangyari sa atin ito. Okay tayo kay Jesus, pero nahihiya tayong ma-associate sa ibang Christians o sa church kapag may criticism o persecution. Totoo, may mga Christians na nagkakamali at nagkakasala at hindi natin dapat i-justify ang mali. Pero, ibang usapan kapag iniiwasan natin ang mga tapat na mananampalataya dahil lang sa takot sa sasabihin ng iba. Ang lakas ay galing sa Holy Spirit. Alam ni Paul na medyo mahiyain at madaling panghinaan ng loob si Timothy, kaya pinalalahanan niya ito. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Napakagandang reminder po nito. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Binigyan niya tayo ng power, love, at self-discipline. Ang tapang na kailangan natin ay para tumayo para kay Kristo ay hindi nanggagaling sa sarili nating lakas, kundi sa Holy Spirit na kumikilos sa atin. Ang tawag ni Paul, sumama sa pagdurusa para sa Ebanghelyo. Mula sa kanyang prison cell, tinawag ni Paul si Timothy, "Join with me in suffering for the gospel by the power of God." Narinig ba natin ang tawag na ito? Oo, si Timothy ang direktang kausap ni Paul. Pero naniniwala kang akong kausap din niya tayo ngayon. Linawin lang natin ito. Hindi sinasabi ni Paul na piliin natin ang magdusa. Sabi nga ni Oswald Chambers na isang Scottish evangelist, to choose suffering means that there is something wrong. To choose God's will, even if it means suffering, is a very different thing. Walang matinong Kristiyano ang pumipili ng pagdurusa.
Ang pinipili niya ay ang kalooban ng Diyos. Kahit pa ang resulta nito ay pagdurusa. Iyan ang ginawa ni Paul. Nagtapos ang buhay niya sa isang Roman prison. Pero sa totoo lang, ang buong buhay ni Paul ay puno ng pagdurusa para sa Ebanghelyo. Noong makilala niya si Jesus sa daan papuntang Damascus, sinabi ng Diyos kay Ananias tungkol kay Paul, I will show him how much he must suffer for my name. Ganito rin inilarawan ni Paul ang kanyang ministry. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Ulitin ko lang po. We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. At sinabi rin yan sa Philippians chapter 1. Sinabi rin niya sa Philippians chapter 1, it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Hindi lang pala para sa mga super Christians ang pagturusa. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sinabi rin ni Paul, everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. Maging si Jesus mismo ay nagsabi sa Beatitudes, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Mas magaan ang pagdurusa kapag hindi ka nag-iisa. Hindi kailanman masarap ang pagdurusa. Pero mas nagiging magaan ito kapag hindi mo ito pinagdaraanan na mag-isa. Isa iyon sa dahilan kung bakit tinatawag ni Paul si Timothy na sumama sa kanya sa pagdurusa. Noong nagsisimula pa lang ang church, ang mga disciple ay magkakasamang inaresto, ikinulong, in-interrogate, binugbog, at nagdusa. Sabi sa Acts chapter 5, they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Huwag mahiya. At bumabalik tayo ngayon sa eksena ng madilim na Roman prison. Bago mamatay si Paul, balikan lang natin yung sinulat niya kay Timothy at sa atin. Do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ikaw, ikinakahiya mo ba si Jesus o sa ibang mga Kristiyano? Baka nahihiya tayong sabihin na follower tayo ni Jesus at seryoso tayong sumusunod sa kanyang mga utos dahil taliwas ito sa kultura ng mundo. O baka nahihiya tayo sa ginagawa ng ibang mga Kristiyano. Madali tayong mahulog sa mindset na Christian ako, pero hindi ako katulad ng Christian na iyon. Baka nahihiya rin tayo sa Ebanghelyo mismo dahil sinasabi nitong lahat tayo ay makasalanan at si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Ayaw ng tao marinig na hindi nila kayang iligtas ang sarili nila at ayaw din nilang marinig na iisa lang ang daan papunta sa Diyos. Sa kanila, masyado iyong exclusive at narrow. Totoo ang temptation na mahiya. Kung hindi ito struggle ni Timothy, hindi siya sasabihan ni Paul ng do not be ashamed. At kung hindi rin ito struggle ni Paul,
Hindi niya sasabihin sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes." At kung hindi ito struggle nating lahat, hindi tayo babalaan ni Jesus. "If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels." Mark chapter 8 verse 38. So, ang tunay na kumpiyansa sa kabila ng kulungan, pag-iisa at nalalapit na kamatayan, sinabi ni Paul, "But I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust." 2 Timothy chapter 1 verse 12. Napakalalim ng statement na ito, ng verse na ito. Hindi sinabi ni Paul na hindi ako nahiya dahil malakas ako. Ang sabi niya, "I know the one in whom I trust." Kilala niya si Jesus. Doon nanggagaling ang kanyang confidence. Reflection, questions. Tanungin natin sarili natin. Nahiya ba akong sabihin na follower ako ni Jesus? Nagko-compromise ba ako ng truth para lang tanggapin ng ibang tao? Iniiwasan ko ba ang ibang believers dahil natatakot ako ma-judge? Umaasa ba ako sa Holy Spirit o sa sarili kong lakas? Okay, good morning po ulit sa ating lahat. At tayo po ay manalangin ulit. Lord, salamat sa buhay ni Paul na nanatiling tapat kahit nakakulong at naghihirap. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nahihiya kaming tumayo para sa iyo o natatakot kami magsalita tungkol sa gospel. Punuin mo kami ng iyong Holy Spirit. Alisin mo ang spirit of fear at bigyan mo kami ng power, love at self-discipline. Tulungan mo kaming maging matapang sa pagsunod kay Jesus at huwag mahiyang ipahayag ang kanyang pangalan. Gaya ni Paul, nawa ay masabi rin namin, "I am not ashamed, for I know the one in whom I trust." In Jesus' name, Amen. Okay, good morning po sa lahat. Good morning, CCM, CCMB, at sa mga manonood pa po ng ating daily devotion. Bye-bye.